Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung kaya ng isang tao na mag-abuloy ng 50 million pesos sa simbahan, tiyak kayang-kaya niyang maghulog ng 50 pesos sa Sunday collection box. Kung kaya ng isang tao na magpakain ng libu-libong tao na nagugutom sa isang bonggang-bonggang handaan Samtus meal, tiyak kayang-kaya niyang magbigay ng tinapay sa isang pulubi. Kung kaya ng isang tao na magbigay ng 100 square hectares ng kanyang lupain sa kanyang mga tenant farmers, tiyak kayang-kaya niyang magregalo ng 100 square meters sa kanyang paboritong tauhan. It is like saying, if a person can give something very valuable, certainly he or she can give something much less valuable. Ano ang ibinigay ng Diyos sa atin? Ano ang ipinagkaloob niya sa atin? Sabi sa Ebanghelyo, ang most famous Bible verse na John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son." Pakiulit nga po yan. God so loved the world that He gave His only Son. Madalas natin itong nababasa, naririnig, pero ewan ko lamang po kung nagkaroon na ito ng significant impact sa atin. Sabi ni St. Paul sa second reading 2 Sundays ago, "He who did not spare his own son, but handed him over for us all, how will He not also give us everything else along with Him?" Sa isang online Easter recollection talk ko po last year, nakapagbigay ako ng reflection dito, at bahagi ng sinabi ko ay ganito, na ibigay na ng Diyos Ama ang lahat-lahat sa atin sa pagkakaloob ng Kanyang anak na si Jesus, na nag-ali naman ng Kanyang buhay para sa atin. Meron pa ba Siyang hindi maibibigay sa atin? Buhay nga niya mismo ay ipinagkaloob niya sa atin. Dahil nga sa dakilang pagmamahal niya sa atin, meron pa ba Siyang hindi kayang ipagkaloob sa atin? Sana po, pag-isipan natin yan ng buong lalim, ng buong taimtim, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Meron bang hindi kayang ibigay o hindi handang ipagkaloob ang Diyos para sa ikabubuti natin? Well, siyempre, hindi niya ibibigay sa atin ang anumang makasasama sa atin. My dear friends, the Father has already given us a fortune in giving us Jesus. Will He not also be willing to give us something infinitely less than Jesus? Will He not be willing to give us the material and physical blessings we really need? Will He not be willing to give us what we need to take care of ourselves and our loved ones? Will He not give us comfort in our affliction, enlightenment in our confusion, meaning and fulfillment in our life? Name it, name them. Protection from this pandemic, being healed of affliction, katiwasayan ng puso, kapayapaan ng isip o mental health, security for the future, harmony in the family, protection sa kapahamakan ng mga minamahal mo, right direction and purpose, deep sense of meaning and fulfillment in your life. Palagay mo, ano sa mga bagay na ito ang hindi kayang ibigay, ipagkaloob, at gawin ng Diyos para sa iyo? Sa totoo lang,
For God so loved the world that He gave His only Son. Hindi po sapat na alam natin ito sa isip natin, bagkus kailangan itong maka-impluwensya sa buhay natin at sa paraan ng pamumuhay natin o way of life natin. Kailangan itong magkaroon ng effect and impact sa pagtingin natin sa sarili natin, sa pananaw natin sa buhay, sa pagmumulat sa sarili natin kaugnay sa nangyayari sa mundo. Kailangan itong magkaroon ng effect and impact sa pag-iisip at pagsusuri natin, sa pagpili at pagpapasya natin, sa pag-uugali at pag-aasal natin, sa pagkilos at paggawa natin, at sa pagpapalaga o pagpaprioritize natin sa mga bagay-bagay. Kailangan itong magkaroon ng effect and impact sa pakikitungo natin sa ibang tao, sa pakipagkapwa-tao natin, sa pagganap natin sa mga tungkulin at pananagutan natin. Ngayong tayo po humaharap sa matinding krisis. Sa totoo lang, ano ang naidulot o naidudulot sa iyo ng statement na ito? For God so loved the world that He gave His only Son. Nababatid mo ba ang malaking implication nito sa buhay mo? O baka nga, hindi mo pa hinahayaang magkaroon ito ng effect and impact sa pananaw at pakiramdam mo. Kasi napaghaharian ka pa ng labis na takot, lalo tungkol sa mga bagay na maaring mawala sa iyo o maipagkait sa iyo o hindi ipagkaloob sa iyo. Ito ang malaking hamon sa atin, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma at tayo na sa gitna ng krisis. To fully realize and deeply experience God's faithful, unconditional love for each of us. Mamuhay tayo na batid at dama ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayong Kwaresma, tinatawagan tayong paigtingin ang pagsisikap natin na maging mabubuting Kristiyano. Paano natin ito magagawa? Minsan may lumapit kay Mother Teresa para humingi ng payo. He asked how he could start being a good Christian. Marahil naghihintay ang nasabing tao ng detailed instruction kung paano siya makapagsisimulang maging mabuting Kristiyano. Pero ang ibinigay na payo ni Mother Teresa ay napakasimple. Ang sabi niya ay, start realizing how much God loves you. Or your thoughts, decisions, and actions should be put in the light of this truth that God loves you very much. Hold on to this basic truth and you will be a good Christian. It is by this truth that I must live my life. God so loved me that He gave His only Son to me.